ah, gusto niyang marating, siguro nag-iisip siya kung meron pa ba siyang sapat na lakas, kung mauubusan ba siya ng lakas. Pero sabi ni Lord, so do not fear, huwag kang matakot, for I am with you. Andyan daw si Lord sa kanya. Do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang ma-distract dahil lang meron lang mga dumating sa buhay mo. Kasi andyan si Lord. I am your God. Ako ang Diyos, sabi ni Lord. I will strengthen you and help you. Bibigyan ka niya ng lakas at tutulungan ka niya. I will uphold you with my righteous right hand. Right hand. Hahawakan niya ang kamay mo at bibigyan ka niya ng lakas. Itataas ka. Amen. And that is the word of Isaiah chapter 41 verse 10. Ang favorite ko talaga na verse na nakuha ko. Oo. Ako. Kaya na verse. Maganda yan. Una niyang nakuha me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Kapag sinabi natin shadow of death, nandyan tayo sa point na hindi na tayo okay. Madilim na. Pero ang sabi, bago kasi even though, pag sinabing even though, ibig sabihin, kahit na nandun ako sa madilim na lugar, andun pa rin, meron pa rin akong, alam mo yun, naiisip pa rin siguro ni mama na kahit nasa madilim siya, siguro nasa isip niya pa rin na may Lord ako. Hindi ako nag-iisa. I will fear no evil. Wala siyang katatakutan ng mga kalaban, kaaway. For you are with me. Dahil si Lord, nasa tabi niya. Sabi ni Lord sa'yo, kung ano man yung hiling mo, huwag ka daw matakot. Kasi nandun yung salita niya. Kung siguro nag-worry ka ma, or ano man yung iniisip mo, siguro ito yung kakambal nung hinihiling mo na parang may takot ka, pero at the same time, meron kang salitang pinanghahawakan. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So, yung mga bagay na nasa paligid mo, kapag mabuti yan, kinocomfort ka yan. Kahit counting salita lang, maalala mo lang yung salitang God, comfort na yun para sa'yo. And sabi ni Lord, for God gave us a spirit not of fear, but a power, and love, and self-control. So, kahit na nandun ka sa point na pinakamadilim ng buhay mo, nandun ka sa hindi mo na alam kung anong gagawin, binibigyan ka pa rin ni Lord ng self-control. Kasi kung totoosin, kaya na nating magalit araw-araw. Dapat sumusuko na tayo sa buhay natin. Lalo-lalo na sa buhay ni Mama. Dapat sumusuko na siya. Pero, ang galing no, may self-control tayo. Binigyan tayo ni Lord ng self-control para i-control yung sarili natin. Hindi man tayo kumokontrol nun, si Lord ang kumokontrol nun. Pero, yun yung way para hindi tayo magalit, hindi tayo magkasala at maisip natin na meron pa rin magandang dumarating sa buhay natin. His mighty power at work within us. So, bakit kailangan ko pang mag-worry? Ado naman pala yung mighty power na kaya kong i-lift nung action ni Lord, kaya naman pala akong ipanalo. To accomplish, para maayos o magawa ko yung isang bagay. Infinitely more than we might ask or think. So, pwede ko pa pala siyang i-accomplish. Sabi ni Lord na, bakit ka nag-worry na hindi ka makakapasa or hindi mo mapagtatagumpayan yung entrance exam? Mas higit pa nga doon ang gusto ko at kaya kong ibigay sa'yo. Infinitely more than, higit pa, we might ask or think. Higit pa sa hinihingi o hinihiling ko o iniisip ng isipan ko. And sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Alam daw ni Lord ang plano para sa akin. Plano niya na magbunga ako, hindi niya ako sasaktan, hindi siya nagpaplano na makakasakit sa akin. Plans to give you hope and future. Bigyan ako ng pag-asa at ng kinabukasan. So,